Number 3. Katulo na ta. Breakthrough. Breakthrough into God's appointed destiny. Destiny. Gitakda nga padulngan nato. 1 King chapter 1 verse 30 and 35. Ingon diri sa verse 30 mga igsoon. Then he said, "The living Lord God of Israel has kept me safe, and so today I will keep the promise I made to you in his name. Solomon will be the next king." So mo na siya. Gikuan gyud sa Ginoo mga igsoon kung unsay gisaad niya. Kung unsay gisaad niya nimo, tumanon jud na sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So David said, ingon diri mga igsoon, "Solomon thy son shall reign after me." Ingon si David. Ingani nga verse. David said, "The living Lord of God of Israel has kept me safe. And so today, I will keep the promise I made to you in his name." Solomon nahimong next king. Bisan na ay tao nga gusto mo ilog sa imong posisyon mga igsoon, pero mas greater ang purpose sa Ginoo nga mo prevail jud ang iyang mga plano sa imong kinabuhi mga igsoon. Naidaghang mga panahon nga ang panalangin nga para sa imuha na ay gusto mo kawat, na ay gusto mo bawi. Pero kung para na imuha gyud na siya. Madawat gyud na nimo. Di ba? Si Adonijah, iyang gi-exalt iyang kagalingon, nag-celebrate na sila, pero wala pa ganing nahuman ang ilang celebration. Niingon na si King David nga Solomon will be the next king. Gipagather niya ang mga tao, niadto sila sa mount, kuan kay maghimo sila og feast. Inikahuman, ipatingog ang trumpeta. So siya gid ang nahimong king. Nakaana ko ba nga dili po di ay lalim to sa panahon ni Solomon nga nahimo siyang king, kay diha may lain nga anak ni David nga gusto pud nga mahimong king. Dili na siya sayo ng mga ingana baya. For example sa mga maigsuon, dili man malikayan nga naay mga conflict sa mga igsuon. Naay mga makahuna-huna ta or makafeel tag favoritism. Pero kung para imuha gyud na siya nga posisyon or panalangin, walay bisan kinsa nga makailog ana. Kung naa man gani mo attempt og ilog ingana nga panalangin, mag-agi pod siya og kanang mga pagsulay, mga consequence sa kinabuhi. God chosen man was Solomon. Ang gipili sa Ginoo nga mahimong next king was Solomon. Not the self-appointed one, not the popular one, but God appointed one. God appointed one. Ang Ginoo na gyud na siya gigahin, giandam para nimo. So God's greater purpose always leads to destiny. Ang kaning God's purpose mga igsoon, ang kaning purpose, a greater purpose sa Ginoo, mas dako kayo nga kanang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi, mo lead ni siya into destiny. Sa maning destiny, dakong katuyoon sa Dios nga mo'y modala nato ngadto sa kanang gitakdang padulngan. Kung unsa na bay imong angay nga padulngan, adto gyud ka padung adto. Kung giplano sa Ginoo nimo nga mahimo kang a great pastor, mahimo kang great musician, mahimo kang great worship leader, mahimo kang great nga tao sa inyong lugar. Kung mauna na destiny nimo, mahitabo gina siya. Kung mauna plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, kung mosunod ta sa dakong katuyuan sa Dios para sa atong kinabuhi mga igsuon, dadun ta niya ngadto sa destinasyon o plano nga iyang gitagana para nato. Ang purpose sa Dios mao nga kaning ang direksyon
o ang purpose sa Dios mao ang direksyon. Unya ang destiny mao ang padulngan. Okay. So dapat musubay ta na. Kung magmatinud-anon ta, magmatinumanon ta sa tawag sa Ginoo, dili masayang ang atong kinabuhi. Kay adunay giandam nga plano, dakong plano ang Dios kanato. Amen. Amen. Hallelujah. Are you excited with that? Nga kanabitang naatay mga plano sa atong kinabuhi, pero mas labaw pa ang plano sa Ginoo. Unsa kay plano sa Ginoo na nato nga mas labaw pa sa atong ginahuna karon. Kinsa man sa Bible nga mahinumduman ninyo nga adunay greater plan ang Dios sa kinabuhi. Usa ani mga igsoon si Joseph. Di ba si Joseph gisulayan siya sa mga igsoon. Gilabay siya sa iyang mga igsoon. Napriso siya. Pero ang purpose sa Dios sa iyang kinabuhi maoy nagdala niya kaniya ngadto sa iyang destiny nga mahimong leader sa Egypt. No, kinsagoy nagdahom nga ang usa ka tawo nga gibiay-biay, gineglect, gilabay, gibaligya, mahimong leader sa Egypt aron nga maluwas ang daghang mga tao. Oh, di dako kayo ang plano, ang mga plano raw ta sa mga igsoon ni Joseph, mga igsoon ni Joseph nga malayo siya kay paborito siya sa ilahang papa. Ato ni ikuan kay burag maon jud ni maghari-hari diri sa atong pamilya. Pero mas dako gyud gihapon ang plano sa Ginoo. Nahimo pa siyang leader. Ug nagluwas sa tanang mga katawhan dito sa Ehipto. Hallelujah. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a good future." So Solomon reign was part of much bigger plan. Ang pag-reign ni Solomon, mga igsoon, parte to siya sa dako nga plano sa Dios. The building of temple, di ba? Wata kabalo nga kung si Adonijah da itong nahimo, unsa kay mahitabo. Pero ang bigger plan sa Ginoo, the building of the temple, dito man nagsugod ni Solomon. Kay sa una wala man sila'y kanang temple, wala sila'y kuan ba. So pagka-reign na ni Solomon, naghimo sila temple, nagsugod sila himog temple. Then the establishment of peace, dito na nagsugod ang kalinaw. The continuation of David's covenant. Nagpadayon ang covenante ni David. Sometimes people do not understand why God chooses certain paths, but God sees the bigger picture. Na mga panahon, mga igsoon, ng mga tao, dili gyud nato masabtan, kita nga mga tao. Dili nato masabtan. Ngano man nga ang Dios nipili man siya certain path. Kani akong gusto, Lord. Pero nganong kaniman, imo man kung ipaari diri nga dapit lugar. Kaya ang Ginoo, siya ra gyud ang nakakita. Di ba? Siya ra gyud ang nakakita sa unahan. Wala ka gipaagi sa Ginoo ani kay naa di ay pangpang didto. Gipalikay gyud ka sa Ginoo diri kay naay dako kaayo nga buaya dito mo kaon nimo. Siya ra gyud ang nasayod sa atong ugma, mga igsoon. Mao na nga mas nindot gyud na nga atong mga plano atong gipa-align sa Ginoo. Di ba? Atong isubmitar ang atong mga plano sa Ginoo. Aron ang atong mga plano, di ba? Submit yourself unto the Lord and your plan will succeed. Amen. Your breakthrough is connected to something greater than yourself. Ang breakthrough, mga igsoon, is konektado na siya sa mas labaw pa nga kanang something greater kaysa imong kaugalingon. When God appoints someone, no opposition can permanently stop His plan. Kung ang Dios mo'y nag-appoint nimo, mga igsoon, no opposition
can permanently stop His plan. Walay makababag, mga igsoon. Walay makababag sa plano sa Ginoo. Si Adonijah, daghan siyang mga followers, but Solomon had God. Daghan na sila nag-celebrate, pero si Solomon, mga igsoon, pabor siya, kaya na siya ay Diyos yung kinabuhi. And having God is enough. Bahalag wala kay followers, bahalag wala kay friends, bahalag wala kay daghan diha nga mga tao nga kauban nimo. Basta kay ang Ginoo naa nimo, enough na na. Amen? Enough na kayo na. Praise the Lord. Ingna imo katapad, ang Ginoo naa nimo. Hallelujah. Having God is enough. Amen. Atong hatag masibang pakpak atong buhi nga Dios, mga igsoon. Kay nakailatag Dios ug naay Dios sa atong mga kinabuhi. Romans chapter 8 verse 31, if God be for us, who can be against us? O diba? Nindot kayo ni nga verse, mga igsoon. Kung ang Dios para nato, kinsa may kinsa daw makasukol nato? If God be for us, who can be against us?